Paano nga ba ma-inlove sa isang CEO na ubod ng sungit at diktador? Nagsimula ang lahat ng gulong ito sa isang maulan at madilim na gabi sa labas ng The Gilded Shore. Isang babae ang kumaripas ng takbo habang sumisigaw ng, "Tulungan niyo ako!" Habol-habol siya ng isang grupo ng mga barakong lalaki. "Tumigil ka dyan, ambisyosang babae. Akala mo ba matatakasan mo kami?" Sakto namang may humagibis na isang luxury car sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang salpukin siya ng sasakyan at bumalandra siya sa semento. Agad pumreno ang driver habang tumatagaktak ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Boss!" Nanginginig ang boses na sabi ng driver. "Mukhang may nasagasaan po yata ako." Pero nanatiling kalmado at walang reaksyon ang lalaking nakaupo sa likod. "Tingnan mo sa labas." Dali-daling bumaba ang driver. Sa pagkakataong yon, mabilis na pumuslit ang babae sa kabilang pinto at sumakay sa backseat. Basang sisiw ang itsura ng babae, nanginginig at mukhang galing sa matinding gulo. Parang awa mo na, pagmamakaawa niya sa lalaking nasa loob. "Tulungan mo ako, please." Pero nanatiling blanko at malamig ang mukha ng Ginoo. Saan naman galing ang babaeng to? Pagtataka niya. Pilit isinisiksik ng babae ang sarili sa loob ng kotse. "Tago mo ko, may humahabol sa akin. Papatayin nila ako." Ni hindi man lang kumurap ang lalaki. Namula ang pisingin ng dalaga sabay sabing, "Munti ka na akong hindi makatakas. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong club na yon." Biglang napansin ng super ang babae sa backseat. "Hoy, sino ka?" Sigaw nito. "Alam mo bang pribadong sasakyan to? Ang lakas naman ng loob mong pumasok." Isineyas ng amo ang kamay niya para patahimikin ang super. Gamit ang isang daliri, inangat niya ang baba ng dalaga. "Bigyan mo ako ng isang rason para tulungan ka." "Muntik mo na akong masagasaan," sagot niya. "Kaya panagutan mo to." Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. "So, balak mong kumapit sa akin na yon?" Walang atubili. Biglang kumandong ang babae sa kanya. "Kailangan mo akong tulungan," giit niya. Matapang at walang halong takot ang boses. Hinala ng lalaki ay galing ito sa club dahil sa pagiging agresibo at malandi nito. "Anong pangalan mo?" tanong niya habang namumula pa rin ang mukha ng babae. Mukhang bangag siya sa gamot. "Arya," mahina niyang sagot. "Arya Valerias." Saglit na napaisip ang lalaki. Bibihira ang pamilyang Valerias sa buong Vidya City. Pero may kilala siyang isa, isang mataas na opisyal sa gobyerno. "Anong koneksyon mo sa kanya?" Biglang nanghina ang katawan ng babae sa bisig ng boss. Kaya nataranta ang super. "Sir Blackwood, dalhin na po kaya natin sa ospital para sigurado?" Lalo pang namula si Arya. Bahagyang napangiti ang lalaki. "Ako na mismo ang titingin sa kanya." Sabay utos at super. "Maneho na." Pagalis ng sasakyan, isang lalaking may payong ang lumitaw sa dilim. "Mga inutil!" Gigil na sigaw niya. "Isang babae lang. Hindi niyo pa nabantayan ng maayos." Nauutal na sumagot ang tauhan. Habulin po ba namin?" Sa galit, ibinalibag ng lalaki ang payong sa semento, kaya napayuko sa takot ang tatlong alipores. Sa penthouse sa Dragon's Point, buhat-buhat na ng lalaki si Arya papasok. Tuluyan na itong nawalan ng malay. Naguguluhang nakatingin ang assistant. "Sir Blackwood, baka mas mabuting paalisin na natin siya." Hindi siya makapaniwala. Si Caden Blackwood, na kilalang mailap sa mga babae, ay nag-uwi ng estrangera sa pribado niyang kondo. "Leo, anong kinakatakot mo?" tanong ni Caden. "Hindi po kasi natin siya kilala," kabadong sagot ni Leo. "Kutob ko po hindi aksidente ang nangyari. Baka patibong ito para sa inyo." Deadma lang si Caden. Binuhat niya si Arya papasok sa loob ng unit. "Subukan nga natin kung gaano kabigat na gulo ang dala ng munting babaeng to." "Sa kwarto," unggol ni Arya. "Parang masusuka ako." Walang pasubaling inihagi siya ni Caden sa malambot na kama. "Mukhang nasobrahan ka yata sa inom. Wasak na wasak ka." "Ang sama ng pakiramdam ko," daing niya. "Gusto ko lang matulog." Tinitigan lang siya ni Caden. Isip bata pa kung tutuusin, pero ang lakas ng hatak makapanukso.
Bigla na lang kumapit ang mga braso ni Arya sa leeg niya at ang boses nito'y nauwi sa hikbi. Mark, huwag kang umalis. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan mag-isa. Natatakot ako. Parang naging yelo si Kaden sa kinatatayuan niya. Nasa harap niya na ako, pero ibang lalaki pa rin ang nasa isip niya. Nilamon siya ng matinding selos. Dinaganan niya ang dalaga at mariing sinabi, "Itatak mo to sa utak mo. Ako si Kaden Blackwood." Yumuko siya at sinakop ang mga labi nito. Isang halik na mapang-angkin at walang awa. Pagkalabas ni Kaden galing banyo, naabutan niyang mahimbing na ang tulog ni Arya. Saglit siyang natigilan. Malalim ang iniisip habang nakatitig dito. Ano ka ba, mantika kong matulog? Daig mo pa ang baboy. Umugot siya ng tseke sa latsi, ipinatong sa mesa sa tabi ng kama, at dumiretso sa walk-in closet. Naghanap siya ng isusuot na Amerikana. Pagkabukas niya ng pinto ng kwarto, bumungad sa kanya ang balisang muka ni Leo. "Ba't para natataranta ka?" tanong ni Kaden. "Isang oras na lang po, lalapag na ang eroplano ng mami niyo. Susunduin niyo po ba siya?" Napanghisi si Kaden. "Siyempre naman, ako mismo ang sasalubong sa kanya." Habang papalakad palabas, pahabol niyang utos. "Bumili ka ng mga bagong damit at iakyat mo agad sa kwarto ko." Nagkamalay si Arya sa loob ng kwarto. Iginala niya ang paningin, gulong-gulo ang isip, at biglang napaupo ng tuwid. "Diyos ko, nasaan ba ako? Paano ako napadpad dito?" Nahagip ng mata niya ang tseke sa mesa at dinampot ito. Muntik nang lumuwa ang mata niya sa dami ng zero na nakasulat. Sobrang laking halaga nito. Ano bang talagang nangyari kagabi? Napaupo siya sa kama habang pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang alaala. Parang naaksidente ako kahapon, tapos nakilala ko yung lalaking ubod ng sung, hindi mapakali ang dalaga. Parang may kung anong gumugulo sa isip niya habang naglalakad ng pabalik-balik. Kung niligtas nga siya, bakit blanko ang memorya niya? Napahinto siya nang mahagip ng mata niya ang isang bag sa silya. May nakitang magandang gown si Arya sa loob. Total sira-sira na rin naman ang damit ko. Hihiramin ko na muna ito. Dumampot siya ng ballpen at papel, nagsulat ng IOU, kasama ang contact number niya, at isinuot ang gown bago tuluyang lumabas. Malalim ang iniisip ni Arya sa loob ng elevator, nang biglang bumukas ito. Pumasok ang isang lalaki, si Julian Croft, ang pamangkin ni Kaden Blackwood at kaklase niya. Tiningnan siya ni Julian nang may pandidire. "Anong ginagawa ng isang tulad mo rito?" Natigilan si Arya. "Bakit ka nandito?" Lumapit ang lalaki at kinorner siya sa pader. "Ako ang unang nagtanong. Sumagot ka. Wala kang pakialam," inis niyang sagot. "Bakit ako magpapaliwanag sa'yo? Sa lahat ng kamalasan, bakit itong halimaw pa ang nakita ko?" Arya Valerius. "Nakakasuka makakita ng basurang tulad mo malapit sa pamamahay ko." Ngumisi ito ng mapangasar. Tumarak sa puso niya ang mga salita, pero pinigilan ni Arya ang luha. "Public elevator ito. Hindi to private service mo. Para sa inyong mga mayayaman, isa lang akong maruming anak sa labas na dapat nagtatago sa dilim." Hinawakan ni Julian ang baba niya at inangat ito. "Para sa kaalaman mo, ang buong Dragon's Point ay pag-aari ng pamilya ko. Kaya tatanungin kita ulit. Anong ginagawa mo rito?" Kumulo ang dugo niya sa inis. Tinabig niya ang kamay nito. "Baliw ka na. Wala kang karapatang malaman kung bakit ako nandito." Hinigpitan ni Julian ang hawak sa pulso niya. Puno ng panghahamak ang boses. "Napakatalas pa rin talaga ng dila mo. Swerte ka nga buhay ka pa. Nagtataka ako kung paanong hindi ka natipok sa car accident na yon." Nanlaki ang mata niya. "Paano mo nalaman ang tungkol sa aksidente? Nandun ba siya? May kinalaman ba siya sa nangyari kagabi?" Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Nakakita ng tiyempo si Arya. Sinipa niya ng malakas ang binti ni Julian at kumaripas ng takbo palabas, habang gulat na nakatingin ang mga tao sa paligid. "Valerius!" Sigaw ni Julian habang namimilipit sa sakit ang paa niya. "Sinipa mo ako! Humanda ka sa akin!" Mabilis na lumabas ng building si Arya habang hinahabol siya ni Julian. "Buwisit na babae ka! Bumalik ka rito!
Dumampot si Arya ng paso ng halaman sa may pinto at ibinato ito kay Julian. Sa pulang lalaki at napadaing sa sakit, humarap si Arya na may nisi ng tagumpay. Psychopath! Ginawa mong impyerno ang buhay ko sa school. Akala mo ba magpapaapi lang ako? Subukan mo akong lapitan. Umara siya ng taxi at mabilis na umalis. Sumigaw si Julian na ngayon ay puno na ng lupa. Arya Valerius, humanda ka sa resback ko. Pagbalik sa dorm niya sa Stellan University, napaupo si Arya sa kama, tulala. Arya, saang lupalop ka nang galing kagabi? Tanong ng roommate niyang si Chloe. Kanina pa ako tumatawag, sobra akong nag-alala. Nasa kay Mark ang phone at wallet ko. Pagod na sagot ni Arya. Napataas ang kilay ni Chloe. Bakit nasa kanya? Huwag mong sabihing nagli-live-in na kayo. Hindi ganon. Mahabang kwento, buntong hininga ni Arya. Ayoko munang pag-usapan yan. Kailangan ko ng maligo. Sa banyo, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Siguradong may halo ang iniinom ko sa Gilded Shore kagabi. Kung hindi, bakit wala akong maalala? Sana lang walang masamang nangyari. Paglabas niya, sinabi ni Chloe, tumawag si Mark kanina. Makipagkita daw siya sa'yo sa baba mamaya. Bumigat ang pakiramdam ni Arya. Mark, paano kita haharapin matapos ang lahat? Kinagabihan, naghihintay si Mark, dala ang bag niya. Ayos ka lang ba kagabi? Tanong nito, halatang kinakabahan. Sobrang nag-alala ako. Napairap si Arya. Nag-alala? Kaya pala iniwan mo ako sa ere. Napakaduwag mo. Mga gangster ang may-ari ng Gilded Shore, Arya. Pagtaas ng boses nito. Wala akong laban sa kanila. Isa pa, hindi mo ba nare-realize? Ibinenta ka ng tatay mo. Hinablot ni Arya ang bag mula kay Mark. Halo-halo ang galit at lungkot. Nung nagkagipitan na, iniwan mo ako. Lalaki ka ba talaga? Ikaw tong sumunod sa tatay mo at pumunta sa club para sa pera. Sumbat ni Mark. Bakit naging kasalanan ko? Biglang tumunog ang cellphone ni Arya. Di ba sinabi ko sa iyong kunin mo ang pera? Bakit ka tumakas? Bulyaw ng nasa kabilang linya. Paano natin tutubusin ang nanay mo kung wala kang dalang pera? Gusto mo ba siyang mabulok sa kulungan? Kung hindi ako tumakbo, baka napagsamantalahan na nila ako. Sigaw ni Arya sa telepono. At may itatanong ako. Sinunod ko naman ang utos mong kunin ang pera. Pero bakit nila ako hinarang doon? Ano ba talagang sinabi mo sa kanila? Bakit kailangan ako pang pumunta? May 24 oras ka na lang. Malamig na sagot nito. Kapag wala kang maibigay, diretso sa kulungan ng nanay mo. Pagkababa ng teleponyo, nagmakaawa ulit si Mark. Arya, mali ako. Patawarin mo na ako, please. Babawi ako, pangako. Pero ang nasa isip lang ni Arya ay ang kanyang ina. Walang saysay ang mga kadramahan na to. Mark, kailangan ko ng $3 million, sabi niya. Seryoso ako. Pagkalaya ni Mama, babayaran kita agad, may interes pa. Napanganga si Mark. 3 million? Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Hindi ako kasing yaman ang iniisip mo. Napatingin si Arya sa relo ni Mark. Nakabili ka ng 4 million na relo, pero hindi mo ako matulungan na yung gipit na gipit ako? Sobrang nakaka-disappoint ka. Credit card lang ang ginamit ko dito, katwiran niya. May villa pa ang pamilya niyo, di ba? Ibenta niyo na lang yon para matapos na to. Walang kabusugan ang pamilya ng babaeng to, sa isip ng lalaki. Hindi ako tanga para magpahila sa kumunoy nila. Alam ni Arya na wala siyang aasahan dito. Yung bahay na sinasabi mo, sa kapatid ko nakapangalan yon. Wala akong magagawa, sabi nito sabay talikod para umalis. Kahit anong mangyari, kailangan kong mailabas si Mama sa kulungan. Sukdulan na ang pagkasawa niya sa lalaking ito. Alam ng lahat na bilyonaryo ang pamilya nito. Pero pagdating sa 3 million, nagiging kuripot. Ito pa naman ang lalaking nangakong pakakasalan siya pagka-graduate. Biglang hinablot ng lalaki ang braso niya. Pabigat lang sa buhay ang kapatid mo. Anong balak mong gawin paglayas mo? Babalik ka sa Gilded Shore para magkapera? Marahas na binawi ni Arya ang kanyang kamay hanggang sa makawala siya. May choice pa ba ako? Hahayaan ko na lang bang mabulok si Mama sa selda?
Alam mo, walang hiyang hirit ni Mark. Ganito na lang, sumiping ka sa akin at bibigyan kita ng 3 million. Nagdilim ang paningin ni Arya sa sobrang galit. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pagmumukha ng lalaki. Napakababoy mo, Mark. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa club kaysa gumapang sa kama mo. Sagad na sa buto ang pandiri niya rito. Break na tayo, madiin niyang sabi bago tumalikod. Habang naglalakad palayo si Arya, hinaplos ni Mark ang namumulang pisingi. Ang mukha'y nandidilat sa put. Sige, iwan mo ko. Sino ka ba sa akala mo, ha? Si Arya Valerias? Na-set up ang nanay niya at itinapon sa kulungan. Para mailigtas ito, wala siyang ibang magagawa kundi bumalik sa impyernong club na yon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng Gilded Shore, nag-aalinlangan. Pero para sa nanay at kapatid niya, kahit sa bunganga pa ng impyerno, papasukin niya kahit anong panganib. Paghakbang niya sa loob, 3 maton agad ang humarang sa kanya. Akalain mo nga naman, bumalik ang prinsesa! Asar ng isa sa kanila. Mumisi ng nakakaloko ang leader nila na kung tawagin ay Blackjack. Hulihin niyo yan. Huwag niyong pakawalan. Dalhin niyo sa taas at iharap kay boss. Hinawakan ng mahigpit ng 2 tauhan si Arya. Pera lang ang kailangan ko rito. Sigaw niya habang pumapalag. Bitawan niyo ako! Asa ka pa na, pakakawalan ka namin? Pang-uuyang ni Blackjack. Kung hindi lang mahigpit na bilin ni boss na bawal, kang galawin. Kanina ka pa namin pinagsasawaan. Kinaladkad nila siya paakyat ng hagdan. Kumatok si Blackjack sa pinto. At biglang naging maamong tupa ang siganyang anyo. Boss, nakuha na namin ang babae. Pwede na ba kaming pumasok? Gumukas ang pinto at naaninag ni Arya ang silweta ng isang lalaking nakatayo sa may bintana. Siya ba ang nangako kay Papa ng $3 million kapag pinuntahan ko siya? Tinulak siya ng isa sa mga goons. Ano pang hinihintay mo? Pasok! Nakaramdam si Arya ng masamang kutob at sinubukang umatras. Bitawan niyo ako! Sakto namang naglalakad sa hallway si Caden Blackwood. Bitawan niyo siya! Malamig na utos nito. Halos malaglag ang panga ni Blackjack nang makita siya. Agad itong yumuko na parang asong bahag ang buntot. Mr. Blackwood, tatawag po ako agad ng ibang babae, yung pinakamaganda. Pili lang po kayo. Siya ang kukunin ko, sabi ni Caden sa boses na nagyayelo. Nag-alanggan si Blackjack. Hindi po siya pwede, sir. Hindi po siya kasama sa mga babae namin. Sumingit si Leo, ang assistant ni Caden, at humakbang palapit. Huwag niyo kaming paghintayin. Sinabi na ni sir na ang babaeng yan ang gusto niya. Takot na tumango si Blackjack at bumaling kay Arya. Makinig kang mabuti, bulong nito ng madiin. Ayusin mo ang serbisyo kay Mr. Blackwood. Kapag pumalpak ka, ako mismo ang babali ng mga buto mo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Arya. Sino ba tong Mr. Blackwood na to? Nang makaalis na sila Caden, nagbulungan ang mga goons. Blackjack. Di ba kay boss nakalaan ang babaeng yun? Anong gagawin natin na yung tinangay siya ni Mr. Blackwood? Sumimangot si Blackjack. Tanga ka ba? Sa buong Vidya City, sinong may lakas ng loob na bumangga kay Caden Blackwood? Sa loob ng private room, ang boses ni Caden ay singlamig ng yelo. Lumapit ka! Sobrang dilim ng kwarto. Dahan-dahang lumakad si Arya. Nangangapa hanggang sa madampi ang mga daliri niya sa lalaki. Wala akong makita. Tapos ka na bang manghipo? Sarkastikong sabi nito sabay pindot sa switch ng ilaw. Nasilaw si Arya. Sir, hindi po ako bayarang babae. Hindi ako nagtatrabaho dito. Magkano ang binayad sa'yo? Ang amo mo? Tanong ni Caden. Sinong amo? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Hinawakan ni Caden ang panga ng dalaga ng mahigpit. Huwag mo akong gawing tanga. Dodoblehin ko ang bayad. Sabihin mo lang kung anong plano ng boss mo. Litong-lito na si Arya.
Ano bang pinagsasasabi nyo? Wala nga akong boss. Tinitigan siya ni Arya at biglang may kakaibang pamilyar na pakiramdam ang bumalat sa kanya. Ang lalaking ito, bakit parang kilala ko ang mukha niya? Kulang pa ba ang offer ko? Diin ni Kaden. Gusto mo ba ng triple? Habang nagsasalita ang lalaki. Lalo lang, gumugulo ang sitwasyon. Ang kalituhan niya ay napalitan ng inis. Baliw na po ba kayo? Sabi ng hindi ako ganong klasing babae. Biglang hinila siya ni Kaden at kinulong sa mga bisig nito. Ang galing mo palang umarte. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako inakit noong gabing yon? Inakit? Hindi nga kita kilala. Pumunta lang ako dito para kunin ang pera. Magkano ang offer niya? 3 million? Uto na sagot niya. Babayaran kita, sabi ni Kaden. Uno ng pandidiri ang tono. Mukhang pera ka rin pala. Ipokrita. Huwag mo kong hawakan, tili ni Arya, pilit na kumakawala. Hinuli siya ni Kaden at binalibag sa sofa. Ikaw, ang nag-iisang babaeng lumabag sa rule ko na layuan ang mga babae. Tapos na yun magpapa-inosente ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kung sadyang makakalimutin ka, kailangan ata kitang tulungang makaalala. Sabi nito bago sinakop. Ang mga labi ng dalaga. Nanigas si Arya. Pamilyar ang halik na ito. Posible kayang siya yung lalaki noong gabing yon? Umatras si Kaden at tinitigan ang gulat na mukha ng dalaga. Hindi mo talaga maalala? Nang hilid ang luha sa mga mata ni Arya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Bakit pa parang pasan ko ang lahat ng kamalasan sa mundo? Mas lalo lang nabwisit ang lalaki sa mga luhang pumatak sa mata ni Arya. Huwag mo akong daanin sa drama mo para makuha ang awa ko. Lumayas ka sa harapan ko. Kumaripas ng takbo si Arya palabas. Nagsindi ng yosi si Kaden habang nakatanaw sa bintana. Malalim ang iniisip. Buwisit na babae yon. Kinalimutan na niya talaga ang lahat tungkol sa amin. Kumatok si Leo sa pinto bago pumasok. Boss Blackwood, gaya ng utos nyo, inabot ko na ang tseke na nagkakahalaga ng 3 milyon sa kanya. Siguradong may koneksyon ang babaeng to sa Gilded Shore. Hinala ni Kaden. Matapos niyang gumapang sa kama ko noong isang gabi, heto siya't namamalimos ng pera kinabukasan. Pero boss, singit ni Leo, hindi niya ginalaw ang tsekeng iniwan nyo para sa kanya kahapon. Nagpapakipot lang kaya siya? Isa pa, nandito ang may-ari ng club na yung gabi. Pero nung dumating tayo, dumaan siya sa secret exit para tumakas. Humigop ng wine si Kaden. Nagpalit ng may-ari ang Gilded Shore ilang taon na ang nakararaan. Paliwanag ni Leo. Sangkot sila sa mga illegal na transaksyon at maduduming gawain. Ngayon, pinupuntirya nila ang Ital Corporation. Ang hinala nyo ay si Julian Croft ang nasa likod nito. Pero yon, isip bata at laro lang ang alam ng rich kid na yon. Malabo na may utak siya para sa ganitong klaseng plano. Napanghisi si Kaden. Kalmahan mo lang, Leo. Lalabas din ang baho nila. Sa waiting shed, nakatulala si Arya habang nag-iisa. Basta na lang isinaksak ng lalaking yon ang papel sa kamay ko. Hindi ko man lang tiningnan. Binuklat niya ito at nanlaki ang mata. Isang tseke. Nadinit ang ulo niya sa inis. Ang kapal na mukha niyang insultuhin ako gamit ang pera. Biglang may humarurot na kotse at bumaba si Chloe. Arya? Ayos ka lang ba? Takbo agad ako nung tumawag ka. Okay lang ako, sagot ni Arya. May isa pang kotseng nag-skid sa likuran nila at lumabas si Julian Croft. Napaatras si Chloe sa takot. Anong oras na ah? Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba kayo babalik sa campus? Naghahanap ba kayo ng sakit ng ulo? Pangaasar niya. Wala kang pakialam, ganti ni Arya. Umalis ka na. Wala naman talaga akong pake sa ginagawa niyo, Arya, sigaw ni Julian. Pero kaninang umaga, binunot mo yung puno na nagkakahalaga ng $700,000. Saan ka kukuha ng pambayad doon? Nalaglag ang panga ni Arya. $700,000. Bine-blurkmail mo ba ako, Julian?
Exclusive ang Dragon's Point. Mas mahal pa ang isang semento doon kaysa sa buhay ng hampaslupang gaya mo. Magbayad ka kung ayaw mong mapatalsik sa Stellan University. Punong-puno na si Arya. Ano bang atraso ko sa'yo? Bakit pa gustong-gusto mo akong pahirapan? Nakalimutan mo na ba kung saang lungga ka nang galing? Pangungutya nito. Nagdilim ang paningin ni Arya. Nilapitan niya si Julian at sinampal ng malutong. Wala kang pakialam sa pagkatao ko. Julian Croft, lubayan mo ako. Galit na galit si Julian. Naghahanap ka talaga ng kamatayan, Arya. Akmang sasampalin niya ito nang humarang si Chloe. Sir Croft, parang awan niyo na. Hindi niya sinasadya. Babayaran namin, pangako. Hinila ni Chloe si Arya pasakay ng kotse. Nagnitnit ang bagang ni Julian. Hinding-hindi ko to makakalimutan. Arya Valerias. Humanda ka sa ganti ko. Pag-uwi ni Arya ng gabing iyon, sinalubong siya ng nakakalokong ngiti ng amain niyang si Mr. Evans. Arya, nakuha mo ba ang pera? Napahigpit ang hawak niya sa bag nang makita ang lalaki. Oo. Biglang hinablot ni Mr. Evans ang bag. Akin na yan. Ayoko! Pagmamatigas niya habang nakikipag-agawan. Kaya nakulong si Mama ay dahil sa utang mo sa sugal. Bakit mo kukunin to? Tanga ka talagang bata ka. Ibigay mo sabi. Bulyaw nito. Kailangan ko to para makalaya ang nanay mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sigaw niya sabay, takbo pa akyat ng hagdan. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo ang pera. Dumiretso siya sa taas at binuksan ang pinto ng kwarto. Finn, nandito na si ate. Nasaan ka? Gumapang palabas ang kapatid niya galing sa ilalim ng kama, hinahanap si Mama. Niyakap siya ng mahigpit ni Arya. May business trip lang si Mama. Bukas na bukas. Uwi rin siya. Pag-aalo niya. Kinantahan niya ito ng pampatulog. Munting bituin, kay layo ng tingin, nagniningning sa gabing madilim. Hindi nagtagal, nakatulog ang bata sa bisig niya. Sa ospital, numisi ang isang siga. May tama ako dahil sa nanay mo. Kung dinala mo agad ang pera, edi sana hindi siya naburlo. Nasa iyo na ang bayad, malamig na sabi ni Arya. Yurong mo na ang kaso laban sa nanay ko. Sinanyasan ng siga ang mga tauhan niya. Sabihin niyo sa mga pulis, ayos na kami. Bago umalis, binalingan niya si Mr. Evans. Swerte mo ngayon, pero wag mong kakalimutan ang tubo sa inutang mo. Bayaran mo agad kung ayaw mong putulin ko ang isa sa mga paa mo. Sunod-sunod ang yuko ni Mr. Evans. Opo, masusunod. Narinig yun ni Arya. Anong tubo? Tay, akala ko ba wala na tayong ibang utang? Hindi mapakali ang lalaki. Anong utang? Namalikmata. Mali ka lang ng dinig. Sana nga. Pagod na sagot niya. Ayokong malaman ni Mama na pumunta ako sa Gilded Shore. At simula ngayon, huwag mo na akong gagamitin sa mga plano mo. Tinalikuran niya ito. Ang may-ari ng Gilded Shore ang nag-alok ng pautang. Pero pinilit niyang dapat ang babaeng yon ang kumuha. Naisip ni Mr. Evans. Mukhang may pakinabang pala ang batang to. Habang naglalakad, napaisip si Arya. Pinigyan na lang ako ng lalaking yon ng $3 milyong nang walang kaabog-abog. Sana lang hindi na siya manggulo pa. Masyado siyang lutang sa kakaisip. Kaya hindi niya napansin ang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana na papasalubong sa kanya. Nabunggo niya ang isa sa kanila. Humingi ng paumanhin nang hindi tumitingin at nagtuloy-tuloy sa paglakad. Namutla sa takot ang direktor ng ospital na kasama ng mga ito. Pasensya na po talaga sa nangyari, Boss Blackwood. Pagkukulang ko to. Napatigil si Caden at sinundan ng tingin si Arya habang papalayo ito. Siya na naman? At ano? Tinalikuran niya lang ako? Ang lakas ng loob ng babaeng yan. Turuan ko kaya ng leksyon. Akmang susugod si Leo. Dean Smith, akala ko ba pinalinis mo na ang floor na to? Paano nakalusot ang daga dito? Paano kung nabangga si Mrs. Blackwood? Sagot mo ba ang buhay niya? Tagaktak ang pawis ni Dean Smith sa takot. Malinis na dapat ang lugar na to, sir. Sinisigurado ko po. Isang malaking himala kung paano siya nakapasok. Igarantiya. Ko po, kapag kumalma na si Mrs. Blackwood, hindi na mauulit to. Huli na ang lahat.
Putol ni Leo. Gusto ni ma'am ng peace and quiet. Maghahanap na kami ng ibang ospital. Hindi, dito tayo. Biglang singit ni Kaden. Walang aalis. Napanganga si Leo sa gulat. Kung sa dati to, nagwala na si Kaden at lumayas agad matapos ang ganoong aberya. Anong nakain nito ngayon? Ayos ang garden nila. Palusot ni Kaden habang nag-iisip. Mahilig si Lola sa mga halaman. Mag-e-enjoy siya dito. Sinundan niya ng tingin si Arya hanggang sa mawala ito sa dulo ng hallway. May nakakalokong ngiti sa labi. Anong ginagawa ng babaeng yun sa ospital? May sakit ba ang pamilya niya? Pagkakauwi ng nanay ni Arya matapos makalaya, parang gripo ang luha nang makita ang anak na lalaki. Finn, anak! Nakauwi na si Mama! Nagyakapan ang dalawa ng mahigpit. Mama, miss na po kita. Hagulgol ng bata. Oo anak ko, miss na rin kita. Sagot niya habang hinihimas ang buhok ni Finn. Lumapit si Mr. Evans at lumuhod na parang nagmamakaawa. Mahal, andito na ako. Umiiyak na sabi niya. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin. Mo ako sa paghihirap mo ng dahil sa akin. Mapapatawad mo pa ba ako? Ipangako mo lang na tigil na ang sugal. Sagot ng nanay. Halatang pagod na sa buhay. Isinusumpa ko. Hinding-hindi na ako tatapak sa kasino kahit kailan. Sigaw niya. Magbabago na ako, Pexman. Pangako yan. Ang rupok mo naman, ma. Isip ni Arya. Punong-puno ng duda. Bakit ba ang bilis niyang maniwala sa mga bola ni Papa? Biglang sumigaw ang tatay. Mahal, napalingon si Arya at nakitang bumagsak ang nanay niya sa sahig. Cut to hospital. Nakaupo si Arya sa tabi ng kama ng ina. Nang dahan-dahang dumilat ang mata ng nanay niya, ninitian niya ito. Ma, binabantayan ni na Papa at ng katulong ang bahay. Kaya wag na kayong mag-alala. Malala daw ang anemia niyo, sabi ng doktor, at kailangan ng pahinga. Saan ka naman nakakuha ng pambayad sa piyansa? Tanong ng ina sa mahinang boses. Pinahiram po ni Mark, pagsisinungaling ni Arya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa trabaho ko sa nightclub. Panindigan ko natong kay Mark. Napakabait talagang bata noon. Nakahinga ng maluwag ang nanay. Paggaling na paggaling ko, maghahanap tayo ng pera para mabayaran siya agad. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Arya. Ang tanging gagawin mo lang ngayon ay mag-aral ng mabuti. Kunin mo ang diploma mo, maghanap ng magandang trabaho at alagaan ang kapatid mo. Dapat kang magpasalamat na ipinanganak siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman kita iluluwal sa mundong ito. Huwag mo akong bibiguin. Ang mga salitang yon ay parang yelong tumarak sa puso ni Arya. Sa isip niya, yung bunso lang ang importante. Ako? Taga-alaga lang. Sa hallway ng ospital, biglang umikot ang paningin ni Arya habang naghihintay ng elevator. Kulang na kulang ako sa tulog. Ilapitan siya ng isang gwardiya. Ma'am, natigilan si Kaden nang makita siya. Siya na naman? Agad siyang lumapit sa dalaga. Kilala ba ng apo ko ang babaeng yan? Bulong ng lola kay Leo. Hindi ko po alam, Mrs. Blackwood. Pagmamaang maangan ni Leo. Ipinakilala ko na siya sa lahat ng heredera at prinsesa. Pero walang epek, isip ng matanda. Pero mukhang interesado siya sa simpleng babaeng to. Sobrang pagod ni Arya. Nanlalabo na ang paningin niya. Pamilyar ang lalaking nasa harap niya, pero blanko ang utak niya. Bilib din naman ako sa'yo. Hinto ni Kaden sa harap niya. Ibang klase ang determinasyon mo, no? Talagang sinundan mo pa ako hanggang ospital para lang magpapansin. Naguluhan si Arya. Ano bang pinagsasabi mo? Biglang umikot ang mundo niya at muntik ng matumba. Nasalo siya ni Kaden. Gagawin mo talagang lahat? Una, amnesia-amnesiahan. Ngayon naman himatay-himatayan. Napaka-jologs ng acting mo. Sir, pilit niyang inaaninag ang mukha nito. Magkakilala ba tayo? Tumigas sa mukha ni Kaden. Patay mali siya pa rin. Kung hindi to sadya, paano nakakabungguan tayo ng ganito, kadalas? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bulong niya bago tuluyang nawalan ng malay. Doktor! Tulong!
Sigaw ni Kaden. Mabilis na dumating ang doktor. Anong nangyari sa kanya? Bulyaw ni Kaden. Matapos ang check-up, nagsalita ang doktor. Sobrang pagod lang po ang Ali. Wala pong dapat ipag-alala. Bakit parang mamamatay na siya? Hindi po seryoso to, sir. Bumigay lang ang katawan sa sobrang trabaho. Nang malamang, tulog lang pala, kumalma si Kaden. Tumalikod siya at umalis kasama si Leo. Habang naglalakad, napaisip siya. Yung babaeng yun, siya lang ang kaisa-isang nakatulog sa mga bisig ko. Sa lobby, matyagang naghihintay ang lola niya. Lola, pasensya na pinaghintay ko kayo, sabi ni Kaden paglapit. Sino yung dalagang kanina? Tanong ng matanda habang nakangiti, halatang kinikilig. Isang makahulugang ngiti ang sumilay kay Kaden bago niya biglang pinalitan ng inis ang muka. Hindi ko siya kilala. Bumuntong hininga ang matanda sa pabago-bagong mood ng apo at hindi na nangulit. Ang gulo kausap, isip ni Leo. Ano na naman kayang tupak ang pumasok sa ulo ni Sir? Sa kwarto ng ospital. Nagising si Arya sa malambot na kama. Nagunat siya. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Pagkatapos ay nilibot niya ang paningin. Teka lang, nasaan ba ako? Hindi pa man luminaw ang isip niya, biglang tumunog ang phone. Si Chloe. Arya, emergency to. Nagbanta si Julian Croft. May 30 minuto ka lang daw para makarating dito. Kung hindi, ipapatalsik ka niya sa school. Napabalikwa si Arya sa kama. Kumukulo ang dugo sa galit. Walang hiya siya. Papunta na ako. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa dorm. Halos habulin na ang hininga. Tinuro ni Julian ang relo niya. 3 minutes late ka, Arya. Ano na naman bang kailangan mo? Sigaw niya. Nakalimutan mo na ba? May atraso ka pa sa akin dahil sa mga sinira mong halaman sa Dragon's Point. Dinikdik niya si Arya sa pader. Kapag hindi ka nagbayad, mag-impake ka na at lumayas dito. Nakakakatakot ang aura niya. Nanginig sa takot si Arya. Babayaran naman kita. Pero parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Wala pa akong ganong kalaking pera ngayon. Nang makitang desidido naman siyang magbayad, dumayo ng kaunti si Julian. Bukas ng gabi, bago mag-alas 9. Dalhin mo ang pera sa kondo ko, Dragon's Point, 57th floor. Huling pagkakataon mo na to. Kung hindi, goodbye scholarship. Pagkaalis ni Julian, napaupo na lang si Arya sa sahig, nang hihina habang pinupulot ang mga librong hinagis nito. Hindi naman kasi ganoon kataas ang pamilya nila sa Vidya City. Sino ba siya para mang-api ng ganito? Arya, wala ka bang natutunan sa nangyari sa mama mo? Mahinahong paalala ni Chloe. Makapangyarihan ang mga taong to at maraming pera. Masagilang ng konti ang mga boss ng kasino. Kaya nilang mangikil lang 3 milyon. Naluha si Arya sa sobrang inis at frustration. Hindi ko talaga gets. Bakit ba init na init ang dugo niya sa akin? Gusto ko lang naman mag-aral ng mabuti, kumita, at alagaan si mama at ang kapatid ko. Bakit ba ang hirap-hirap? Niyakap siya ni Chloe para damayan. Hindi man number 1 ang pamilya Croft, pero nakakapit sila sa pamilya Blackwood dahil sa kasal. At ang mga Blackwood, hawak nila sa leeg ang Vidya City, pati na rin sa buong mundo, ibang level ang impluwensya nila. Pinunasan ni Arya ang luha niya. Sinong Blackwood? Hindi mo alam? Ang tito ni Julian ay walang iba kundi si Kaden Blackwood, ang pinakamalakas sa 4 na tagapagmana ng Vidya. Parang narinig na niya ang pangalang yon. Teka, siya kaya yung lalaki noong nakaraang gabi? Si Kaden Blackwood? Si Kaden Blackwood yung tipong kinatatakutan at iniiwas ang banggain kahit ng mga matataas na politiko. Dagdag pa ni Chloe. Lahat ng ibang rich kids, nagpapalakas sa kanya kasi takot sila. Iba pa rin kapag may kakampi kang malakas. Biglang lumiwanag ang mukha ni Chloe nang tingnan ang phone niya. Ligtas na tayo. Nabalitaan ni Alex na nagkaproblema ka, kaya nag-transfer siya agad ng $1 milyong sa account ko. Sabi niya, gamitin mo raw muna to. Hindi ko matatanggap ang pera ni Alex. Mabilis na tanggi ni Arya. Baka magselos na naman ang girlfriend niya kapag nalaman to at ma-misinterpret. Ilang taon na tayong magkaibigan ni Alex. Huwag ka na ngang ma-pride dyan. Ang importante ngayon,
makapagtapos ka ng college. Alam ni Arya na wala siyang kawala. Mapipilitan siyang gamitin ang pera ni Alex sa nayon. Samantala, sa opisina ng direktor ng ospital, nakaupo si Caden sa sofa. Relax na relax. Nakatayo sa harap niya si Director Smith. Parang presong naghihintay ng hatol na kamatayan. Mr. Blackwood, pasensya na po sa babaeng nakapustit kanina. Naabala pa ang lola niyo. Kapabayaan ito ng management ng ospital. Aayusin namin agad. Hihigpitan na namin ang seguridad simula ngayon. Sino ang pamilya niyang nakakonfine dito? Tanong ni Caden. Anong sakit? Mukhang blanco ang direktor. Sino po ang tinutukoy niyo, sir? Ikaw ang nagpapatakbo ng ospital, pero pasyente mo hindi mo kilala? Bulyaw ni Caden. Nanginig ang tuhod ni Director Smith. Tama po kayo, Mr. Blackwood. Kasalanan namin. Aalamin ko po agad. Nagpapaligoy-ligoy pa. Gusto lang naman itanong kung sino si Arya. Isip-isip ni Leo. Biglang sumingit sa usapan ang vice-direktor na si Dr. Ethan Vance. Mr. Blackwood, ang babaeng hinimatay kanina ay si Arya Valerias. Ang nanay niya, si Mrs. Valerias, ay pasyente sa 7th floor. Nakahinga ng maluwag ang direktor. Napanghisi naman si Caden habang tumatango. Dapat kayong matuto sa vice-direktor ninyo. Masipag at kilala ang bawat pasyente. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Opo. Tama po kayo, Mr. Blackwood. Habol ng direktor. Halos yumuko na sa sahig. Salamat naman at tapos na. Pagkaalis nila, napahawak sa baba si Dr. Vance. Malalim ang iniisip. Si Caden Blackwood, na walang pakialam sa mga babae, biglang interesado sa isang dalaga? Kakaiba to. Kinagabihan, pumunta si Arya sa kondo ni Julian at iniwan ang pera sa mailbox nito. Kapag inabot ko to ng personal, baka kung ano pa ang gawin niya. Mabuti ng sigurado. Pagkahulog ng pera, tumayo siya sa tapat ng pinto ni Julian at bumulong. Bayad na ako, demonyo ka. Sumakay siya ng elevator pabalik sa taas para isauli ang damit. Nag-alinlangan siya bago kumatok sa pinto ni Caden. Huwag na nga, iwan ko na lang dito tong paper bag. Pero akmang ilalapag na niya ito nang may magsalita sa likuran. Sino yan? Lumingon si Arya. Yung lalaking nagbigay ng 3 milyon. Aba, sabi ni Caden habang papalapit. Ikaw na naman. Ngayon, dito ka na mismo sa pinto ko nag-aabang. Nanginig si Arya nang lumapit ang lalaki at kinorner siya sa pader. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya makapagsalita sa sobrang kaba. Hinila siya ni Caden papasok ng unit. Pinulot ni Leo ang paper bag sa sahig. Napapaling. Ayon na naman po tayo, Mr. Blackwood. Sa loob, seryoso nagtanong si Caden. Lagi ka nalang sumusulpot kung nasaan ako. Ano bang pakay mo? Mali po kayo ng iniisip. Mabilis niyang sagot. Hindi ko po kayo sinusundan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang boses ay halos pabulong na. Nandito ka na rin lang at kusang loob na lumapit sa akin. Huwag mong asahan na makakatakas ka pa. At bigla siyang hinalikan nito. Nabigla siya sa mapusok na halik. Nagpumiglas siya. Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Sa sobrang taranta, nakagat niya ang lalaki. Dumagundong ang suntok nito sa pader sa tabi ng ulo niya at napasigaw siya. Ang lakas din ng loob mong kagatin ako? Angel ito. Hinalikan mo ako ng sapilitan, sigaw niya, halong hiya at galit. Hindi ako basta-bastang babae na madali mong makukuha. Hindi tumigil ang lalaki. Hinila ang baywang niya para idikit sa katawan nito. Ayoko sa mga nagpapakipot. Iba ang sinasabi ng bibig sa gusto ng puso. Hinagis siya nito sa kama. Paikot-ikot ka sa Gilded Shore. Tapos magmamaang-maangan kang inosente? Napaka-plastic mo. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako pinaligaya noon? Magkano na naman ba ang kailangan mo ngayon? O baka naman may iba ka pang motibo? Kailan ba ako naging mabait sa'yo? Bulyaw niya, galit sa kayabangan nito. Nagkakamali ka, nangakala. Nandito lang ako para ibalik ang damit mo. Napakamalas ko naman,
At kailangan ko pang makaharap ang isang mayabang na demonyong katulad mo. Hinablot nito ang damit niya hanggang sa mapunit. Pumunta ka dito para sa kama ko, di ba? Pwes, pagbibigyan kita. Biglang gumuhit ang kidlat sa labas. Kasunod ang nakakabinging dagundong ng kulog. Napalundag si Hayden at nagkukumahog na isinara ang kurtina. Nagtaka si Arya habang nakatingin dito. Ano nangyari? Tanong niya nang may pag-aalala. Napaupo si Hayden sa sahig, nanginginig. Takot ako, bulong nito. Hindi makapaniwala si Arya. Ang makapangyarihang si Caden Blackwood ng Vidya City, takot sa kulog. Subsob ang mukha nito sa mga braso at hindi gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabing, "Huwag kang matakot, bagyo lang yan. Sa laki mong yan at sa yaman mo, takot ka sa kulog?" Ang pang-aasar niya ang nagpaangat ng ulo nito. Tinitigan siya nito kaya mabilis niyang tinakpan ng dibdib gamit ang mga kamay. May naisip ako, sabi niya para pakalmahin ito. Binuksan ni Arya lahat ng ilaw kaya napuno ng liwanag ang buong kwarto. Noong bata ako at takot, sa kidlat, binubuksan ko lahat ng ilaw para hindi mahalata ang kislap sa labas. Pero ang sobrang liwanag ay lalo lang nagpapanik sa kanya. "Patayin mo! Patayin mo ang ilaw!" Sigaw nito habang nakatakip sa ulo. Nang makita ang reaksyon nito, pinatay niya agad ang switch. Pag maliwanag kasi, di mo makikita ang kidlat sa labas. Malambing niyang sabi, sabay haplos sa buhok nito. "Pwede mo namang subukan kung gusto mo." "Ayoko ng ilaw," sagot nito. "Kung takot ka pala sa kulog, bakit ka dito nakatira sa pinakataas na palapag?" Tanong niya. "Puro salamin pa naman ang pader. Kitang-kitang bagyo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi nito. "Magaling pumili ng kwarto ang mahal kong madrasta. At wala ka na, Rune." Masungit na sagot nito. "Kung hindi lang dahil sa $3 milyong na binigay mo, wala talaga akong pakialam." Bulong niya sa isip. Muling dumagundong ang kulog at bigla siyang hinila nito sa mahigpit na yakap. "Huwag kang gagalaw," bulong nito. "Hayaan mo muna akong yumakap kahit saglit lang." Nanigas si Arya at hindi nakaimik. Ang gulo ng mood ng lalaking to. Bigla siya nitong binuhat. "Anong ginagawa mo?" Tili niya. Deadma lang ang lalaki at dinala siya sa kama, saka inihagis doon. Napaatras siya sa takot, nanlalaki ang mga mata. "Tinutulungan lang kita kasi takot ka sa kulog. Huwag kang umarte dyan." Dininan siya nito sa higaan para hindi makaalis. "Akalain mong kaaawaan pa ako ng isang hamak na babae. Nakakatawa." Hinaplos nito ang pisngi niya. Umiwas siya ng tingin. Hinawakan nito ang baba niya para humarap. "Munting kuneho, bakit ba ang likot mo? Huwag mong subukan." "Ang pasensya ko. Dito ka lang, baka kung ano pa magawa ko." Humiga ito sa tabi niya. "Bitawan mo ko. Parang awa mo na, bitawan mo ko." Pagmamakaawan niya, habang nagpupumiglas. "Pagod na ako. Matutulog na ako." Pikit nito. "Pag gumalaw ka pa, lagot ka sa akin." Sumuko na lang siya, nang hina ang katawan. Gagawin lang pala akong unan. Kinabukasan, nagising si Arya at nakita si Caden sa tabi niya. Napabalikwas siya ng bangon. "Anong ginawa mo sa akin?" Ngumisi ang lalaki. Lahat ng kailangang gawin. Namula ang muka niya sa hiya. Biglang nagseryoso ang muka ng lalaki. "Maging babae ka na para sa akin." Natulala si Arya. "Anong?" sabi mo? "Maging fiancé ko." Ulit nito. Nasira ba ang ulo nito sa kidlat kagabi? "Baliw ka na ba?" tanong niya. Ang ganda ng gising niya, biglang nasira. "Tanga ka ba? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako." "Eh ano naman?" sagot niya. "Huwag mong isiping takot ako sa'yo dahil lang ikaw ang dakilang Caden Blackwood. At bakit ako magiging fiancé mo? Dahil sa $3 milyong, sunod-sunuran na ako sa gusto mo. Babayaran kita agad."
Tumayo siya para umalis. Isang nakakatakot na ngisi ang gumalik sa muka ng lalaki. Interesado talaga siya sa babaeng ito. Habang tumatakas si Arya, naisip niya, Arya Valerias, hindi ka makakatakas sa akin. Akin ka lang. Sa penthouse niya sa Dragon's Point, isang basag na baso ang tumama sa pader. Arya Valerius, ang kapal ng mukha mong Indianin ako. Bulyaw ni Julian Croft. Kumarap ito sa computer, may masamang balak sa mga mata. Huli ka sa CCTV, sinira mo yung halaman sa entrance. Yari ka sa akin ngayon. Tapos, ang maliligayang araw mo. Biglang lumabas sa video si Kaden. Buhat-buhat si Arya papasok ng building. Napalitan ng nisi ang galit ni Julian. Aba, ang tito! Pupala ang kalaro ni Arya. Nagiging exciting na to. Sa opisina ng doktor sa ospital, nagmamakaawa si Arya. Doc, ang sabi niyo cleared na si Mama for discharge. Bakit biglang hindi na siya pwedeng ilabas? Ang doktor ay halatang hindi mapakali. Mahigpit ang utos ni Sir Blackwood na huwag munang pauwiin si Mrs. Valerius. Wala akong magagawa. Dok naman, pagpupumilit ni Arya, bakas ang takot sa boses. May naging problema ba kay Mama? Hindi sa ganon, napatayo ang doktor. Kailangan lang namin siyang i-monitor ng ilang araw pa. Huwag kang mag-alala, may emergency pa ako, excuse me. Mabilis itong kumaripas palabas. Naiwan si Aryang tuliro. Anong nangyari doon? Mabuti pang bumalik na muna ako sa campus. Biglang nag-vibrate ang phone niya, galing sa unknown number. Pagbibigyan kitang lumapit sa akin. Napakunot-no siya sa text at luminga-linga sa hallway nang may pagtataka. Wrong send siguro to. Sunod-sunod na pumasok ang text ni Chloe. Arya, bumalik ka rito, na yun na, mismo. May malaking balita! Nagmamadaling umalis si Arya. Mula sa malayo, nakang-isi si Kaden habang nanonood. Ang babaeng to, laging umaligid sa ospital. Nagpapapansin yata sa akin. Dami niyang pakulo. Gumuhit ang isang tusong ni Iti sa kanyang mukha. Kung hindi ko sasakyan ang laro niya, ako pa ang magmumukhang masama. Nanginig ang nurse na nakakita sa itsura niya. Sir, nag-iisip na tanong ni Leo habang inoobserbahan siya. Siya bang tinutulungan mo o ang sarili mo? Pagbalik sa campus, hinabol ang takbo ni Arya si Chloe. Anong meron? Bakit natataranta ka sa tawag? Ipinakita ni Chloe ang video sa cellphone niya. Anuurin mo to? Yung babae sa video, kamukang-kamuka mo. Hinablot ni Arya ang telponyo. Kabisado na kita, hirit ni Chloe. Makikilala kita kahit saan. Nanlaki ang mata ni Arya sa screen. Sa Dragon's Point to at si Kaden Blackwood yung lalaki. Ako ba yung buhat-buhat niya? Siya nga ba talaga ang kasama ko nung gabing yon? Kailangan niya itong kumprontahin para malaman ang totoo. Kinagabihan, dinumog ng mga reporter ang entrance ng ospital. Madalas daw dito si Kaden Blackwood ditong mga nakarang araw. Kailangan nating makakuha ng interview. Trending ang video na yon. Dapat makakuha tayo ng exclusive. Sino kaya yung babaeng karga-karga niya? Napakaswerte naman niya. Napabuntong hininga si Arya sa nakitang gulo. Grabe, dahil lang sa video na yon. Nagkaganito na. Pati ospital pinalibutan nila. Sa malapit na newsstand, may dalawang babaeng nagtsitsismisan. Si Kaden Blackwood, nanakit daw ng babae. Totoo kaya? Alam mo naman ang mga mayayaman, mahilig sa thrill. Normal na sa kanila yan, sagot ng babae. Kasama niya. Biglang may sumigaw. Ayun si Kaden Blackwood, dali! Dumugin siya ng mga reporter. Siya, nga siya. Bumaba si Kaden sa kotse habang gumawa ng harang ang mga bodyguard niya. Ang eksena ay nagmukhang red carpet arrival dahil sa dami ng flash ng camera. Isang babaeng naka-high heels ang sumunod na lumabas sa kotse. Ang madrasta niyang si Eleanor Blackwood.
Mrs. Blackwood, sigaw ng isang reporter. Nandito po ba kayo para dalawin ang biyena nyo? Kasalukuyang nagpapahinga rito ang mother-in-law ko. Sagot ni Eleanor na may praktisadong ngiti. Sana ay irespeto ninyo ang privacy niya. Mrs. Blackwood, singit ng isa pa. Totoo po bang gumastos kayo ng bilyon-bilyon para ipatayo ang luxury penthouse ni Sir Blackwood sa Dragon's Point? Sinimulan nila ang planadong drama bilang huwarang mag-ina. Bilang isang ina, natural lang na ibigay ko ang best para sa kanya. Wika ni Eleanor, sabay iti kay Caden. Ma, nagabala ka pa masyado. Sakay naman ni Caden sa eksena. Nagustuhan ko ang bahay na inihanda mo para sa akin. Namangha ang mga reporter sa ganda ng samahan nila. Habang nakikinig, napaisip si Arya. Kung talagang may pakialam siya, hindi ba niya alam na takot sa kidlat si Caden? Bakit siya magpapatayo ng penthouse na puro salamin sa pinakataas na floor? Torture yon para sa taong may phobia. Mrs. Blackwood, tanong ng isang reporter. Ano pong masasabi niyo sa viral video kung saan nanakit daw si Sir Blackwood ng babae? Totoo po ba ito? Natawa lang si Eleanor. Video lang yon, walang ibig sabihin. Buo ang tiwala ko sa anak ko. Hinding-hindi niya sisirain ang pangalan niya. Pagkatapos niya magsalita, biglang humirit si Caden sa matapang na tono. Buhat-buhat ko ang fiancé ko. May problema ba ron? Nanlaki ang mata ng madrasta niya. Fiancé? Kailan pa siya nagka-fiancé? Nagkagulo ang mga reporter. Ano? Engaged na ang nag-iisang Caden Blackwood? Si Arya naman ay natigilan sa gitna ng siksikan. Ako bang tinutukoy niya? Dumretso si Arya sa kwarto ng ina. Pero pagdating sa pinto, narinig niya ang tawa ng ina. Alam mo Mark, nakakatawa ka talaga. Anong ginagawa ni Mark dito? Binuksan niya ang pinto at nadatnan silang nagtatawanan. Anong ginagawa mo rito? Nandidiri niyang tanong. Arya, humihingi ako ng tawad. Mabilis na lumapit si Mark. Mali ako noon. Parang awa mo na, huwag ka nang magalit sa akin. Iniwas niya ang kanyang tingin, ayaw makinig. May problema ba kayong dalawa? Tanong ng ina, ramdam ang tensyon. Biglang inakbayan ni Mark si Arya sabay pilit ng ngiti. Wala po to tita, tampuhan lang. Sinamaan siya ng tingin ni Arya. Tampuhan lang? Nagpapatawa ka ba? Arya, tingnan mo. Binigyan ni Mark ng magandang GPS watch ang kuya mo para hindi siya maligaw. Palusot ng nanay niya para ibahin ang usapan. Tsaka, isipin mo na lang yung laki ng perang pinahiram niya sa atin noon. Mabuting tao siya, Arya. Ayokong magkaaway kayo. Oo na, gets ko na. Bulong ni Arya. Paglabas nila ng kwarto, biglang hinablot ni Mark ang kamay niya. Agad pumiglas si Arya. Mark, break na tayo, di ba? Bakit nandito ka pa at dinadalawang nanay ko? Nabalitaan kong sinabi mo sa tita mo na ako ang nagpahiram sa'yo ng 3 milyon. Walang hiya niyang sagot. Sigurado akong ayaw mong malaman ng nanay mo ang totoong nangyari sa Gilded Shore. Blackmailin mo ba ako? Gigil na tanong ni Arya. Arya, mahal na mahal kita. Hirit ni Mark. Wala akong pake kahit may nakalantaran ka ng iba. Napuno na si Arya. Sinampal niya ang lalaki. Nagdilim ang mukha ni Mark sa galit. Ang tagal nating naging mag-on, Arya. Pero hanggang holding hands lang tayo. Tapos hinayaan mong mauna pa yung lalaking yon? Sa tingin mo matatanggap ko yon? Kalat na ang video nyo. Huwag ka nang magmalinis. Ang bastos ng bunganga mo. Mura ni Arya. Hinawakan siya ng mahigpit ni Mark at nagsimulang manansing. Pinapatulan na lang kita kasi naaawa ko sa'yo. Sino pa bang magkakagusto sa'yo? Elaspag ka na. Bitawan mo ako! Bitaw! Sigaw ni Arya habang nagpupumiglas. Biglang may sumipa ng malakas sa puweta ni Mark, kaya napaluhod ito sa sahig. Sinong tarantado yon? Bulyaw ni Mark, galit na tumingala. Sino may lakas ng loob na sumipa sa akin? Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Ang talim ng tingin ni Caden Blackwood kay Mark, parang papatay na ang mga mata.
Ang lakas ng loob mong hawakan ng babae ko? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Nanlaki ang mata ni Arya. Babae niya? Kailan pa naging kami? Namutla si Mark nang makilala kung sino ang nasa harap niya. Agad siyang nagmakaawa. Sir Blackwood, away namin to ni Arya. Wala po kayong karapatang tawagin siyang, singhal ni Kaden. Hindi na nakaimik si Mark sa takot. Hinawakan ni Kaden ang kamay ni Arya at tiningnan ang namumulang marka kung saan siya hinablot kanina. Binalingan niya si Leo. Ilayo niyo yan. Baliin niyo ang isang braso. Dalawang bodyguard ang humila kay Mark papunta sa hallway. Sir Blackwood, parang awan niyo na. Mali po ako. Sigaw nito. Deadma lang si Kaden at tumingin kay Arya. Ano? Naawa ka sa kanya? Totoo bang ipapabali niyo ang braso niya? Nanginghinig na tanong ni Arya. Ang lakas din ng loob mo, Arya. Uno ng selos ang boses ni Kaden. Nilalandi mo ako. Tapos may dikit ka pang ibang lalaki. Mali ang iniisip niyo, kanina kasi. Bago pa makatapos si Arya, sinandal na siya ni Kaden sa pader. Makinig kang mabuti. Akin ka. Simula ngayon, lumayo ka na sa ibang lalaki. Sinong sayo? Huwag ka nang magpatawa, utal ni Arya. Tsaka may itatanong ako, bakit mo binandera sa lahat na may fiancé ka na? Alam mo bang ang laking perwisyo nun sa akin? Uminit ang ulo ni Kaden. Walang utang na loob ang babaeng to. Gusto ko maglabas ka ng public statement para linawin na wala tayong relasyon. Dagdag ni Arya. Napanganga na lang si Leo sa likuran nila. Lahat ng babae sa Vidya City magpapakamatay, mapunta lang sa pwesto niya. Tapos siya, itong gustong-gustong lumayo kay Kaden. Binanggit ko ba ang pangalan mo? Malamig na tanong ni Kaden. Sinabi ko bang ikaw ang fiancé ko? Natigilan si Arya. Hindi, amado niya sabay pamumula. Pero sinabi mo sa akin noon, kung hindi ko naman binanggit ang pangalan mo sa publiko, di ba't affected na affected ka? Sabi ni Kaden, sabay talikod ng may kayabangan. Gusto na lang kainin ng lupa si Arya. Asumera lang ba talaga ako? Pero ako yung babae sa video eh. Ipinang-anak man sa makapangyarihang pamilya, hawak pa rin ng iba ang kanyang tadhana. Sa VIP room ng ospital, nanggagalaiti si Eleanor Blackwood. Kaden, bakit mo sinabi sa press na engaged ka na? Ano namang na yon kung may fiancé ako, ma? Sagot niya. Lumiwanag ang muka ng matandang Donya Blackwood nang marinig yon. May nobya ka na? Bakit hindi mo sinabi kay Lola? Dalhin mo siya dito ngayon din. Sumubo ng cherry tomato si Kaden. Hindi pa pwede ngayon, la. Kita niyo na, ma. Inis na sabi ni Eleanor. Nambobola lang yan sa media. Wala naman talaga siyang kinakasama. Imposibleng may fiancé yan. Meron talaga. Seryosong giit ni Kaden. Totoong may fiancé ako. Natulala si Eleanor. Ano? Ang dami ko nang pinakilalang mga disente at mayayamang dalaga sa kanya. Lahat tinanggihan. Sabi niya pa nga, hindi siya interesado sa babae. Saan naman galing ang babaeng to? Paano niyo naman nasabing imposible, ma? Hamon ni Kaden. Nasa ibang bansa ka naman. O baka naman may pinapagmanman ka sa akin. Nawala ang ngiti ng matanda. Eleanor, ipinapabantayan mo ba si Kaden? Siyempre hindi, ma. Mabilis na tanggi ni Eleanor. Nag-aalala lang ako sa pag-aasawa niya. Ayoko lang siyang mabiktima ng mga oportunistang babae. Bumalik ang ngiti ng Donya. Tama ang nanay mo. Mag-ingat ka sa mga babaeng may hidden agenda. Pero dalhin mo pa rin siya dito kapag may oras ka para makilala ko. Oo naman, la. Nakanghiting sagot ni Kaden. Ipapakilala ko siya sa inyo soon. Kaden, sino ba ang babaeng yan? Usisa ni Eleanor. Anong background niya? Sa estado natin, dapat galing din sa respetadong pamilya ang mapapangasawa mo. Kailangan pa ba talaga ng Blackwood family ng marriage alliance para lang manatili sa tuktok? Matalim na sagot ni Kaden. Hinding-hindi ako papayag na may pumasok na hamak na babae sa pamilyang ito. Mariing sabi ni Eleanor. Kung siya man yan, magkaiba ang mundo ng mga pamilya natin. Kaya tapusin mo na ang kahibangan na to. Hindi natuwa ang matanda sa pangara sa apo niya. Eleanor, hindi ka na bata. Bakit ba padalos-dalos ka pa rin mag-iisip? May sariling isip na si Kaden at nasa hustong gulang na siya. Alam na niya ang ginagawa niya.
Paubos na ang PC ni Kaden. Ina, mabuti pang umuwi na kayo at magpahinga. Ako na ang bahala kay Lola. Walang nagawa si Eleanor, kundi ang umalis. Pagkalabas niya, agad siyang may tinawagan. Imbestigahan niyo ang bawat babaeng napapalapit sa senyorito kamakailan. Gusto ko ng detalyadong background check sa kanilang lahat. Hinding-hindi ko hahayaang mawala sa kontrol ko ang mga bagay-bagay. Sa backstage ng Apex Tower, gulat na nakatitig si Arya sa kanyang cellphone. Champion ako sa New Wave Design Competition! Halos mapatalon siya sa sobrang tuwa. Sa wakas, mababayaran ko na ang 700,000 utang ko kay Alex gamit ang premyo. Biglang dumagundong ang kulog sa labas. Tumunog ang telepono niya. Iyon na naman ang parehong numerong nagpapadala ng mga kakaibang mensahe kanina. Hello? Sagot niya. Isang boses ng lalaki ang sumigaw sa kabilang linya. Inyutos ko sa iyong, pumunta ka rito ngayon din. Sino ba to? Inis niyang tanong. Nababaliw ka na ba? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin. Ibinaba niya ang tawag. Kakaibang tao. Niliwanagan ng kidlap ang kalangitan. Galit na ibinato ni Kaden ang kanyang cellphone. Arya Valerius, ang lakas ng loob mong babaan ako ng telepono. Mas lalong pinatindi ng kulog ang kanyang takot. Namaluktot siya sa isang sulok. Mukhang kaawa-awa. Lintik na babaeng yan. Bukas naman ang mga ilaw. Pero nanginginig pa rin ako sa takot. Sinungaling siya. Isang hamak na sinungaling. Halos mabaliw na siya dahil sa bagyo. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Mensahe galing kay Leo. Nahanap ko na po si Binibining Valerius. Nasa Apex Tower po siya para sa seremonya ng parangal. Kailangan ni Kaden ang presensya ni Arya para kumalma. Kailangan niya itong mahanap. Habang humaharurot ang sasakyan niya sa gitna ng ulan, isa pang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit. Napagtinga siya, nilalabanan ng takot. Tatangang babae, kapag nahuli kita, humanda ka sa akin, tuturuan kita ng leksyon. Pagdating niya sa event, nakahilera na ang manager at mga staff para salubungin siya. Hanapin niyo siya, utos ni Kaden kay Leo. Hindi siya kailanman lumalabas kapag may bagyot kidlat sa isip ni Leo. At ngayon, sinusugal niya ang lahat para sa isang babae. Nanginginig naman ang manager na noon lang nakaharap sa ganito kaimportanteng bisita. Ginoong Blackwood, isang malaking karangalan po ang inyong pagdalo. Ipapaalam ko po agad sa aming chairman na yun din. Sumunod kayo sa akin sa VIP room sa itaas. Habang naglalakad sila sa pasilyo, may narinig si Kaden na boses mula sa loob ng silid. Pa, sigurado akong minanyobra ni Alex ang resulta. Imposibleng manalo ng first place ang malanding Arya Valerius na yan. Pagkarinig sa pangalan ni Arya, nagdilim ang mukha ni Kaden. Sa loob ng kwarto, isang dalagang nakasuot ng pink na gown ang nag-aalboroto. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ni Alex sa likod ng lahat ng to. Hindi ko hahayaang manalo si Arya. Siya si Veronica Bishop, anak ng isang mayamang pamilya at mahigpit na kaaway ni Arya. Habang humihitit ng tabako, sumagot ang kanyang ama. Veronica, anak, maaring nag-invest ang pamilya ni Alex sa kompetisyon. Pero ang Ethel Corporation pa rin ang pinakamalaking shareholder. Hindi niya basta-basta madadaya ang resulta. Laging nilalandi ni Arya si Alex sa campus. Nakang-uso si Veronica. Tunay na nobyo ko si Alex. Wala ka bang magagawa para tulungan ako, Papa? Veronica, nagbigay lang ako ng lugar para sa event. Hindi ako ang organizer. Hindi ko pwedeng basta na lang tanggalin ang nanalo. Tigilan mo na nga yung pagiging isip bata mo. Wala akong pakialam, bulyaw niya. Hinding-hindi ko hahayaang manalo ang babaeng yun. Rinig ni Kaden ang lahat, nag-alab ang selos sa dibdib niya. So may relasyon din pala si Arya sa tagapagmana ng Sioux Group? Napansin ni Leo ang lalong pagdilim ng aura ni Kaden. Mukhang masama to. Akala niya ay tatakbo si Arya palapit sa amo niya. Pero patuloy siya nitong ginugulat. Siyempre, galit na galit si Kaden. Padabog na binuksan ni Veronica ang pinto. Pa, hindi pwedeng makalusot si Arya Valerius ng ganun-ganun lang. Paglabas niya, bumangga siya kay Kaden. Ginoong Blackwood,
Gulat na sambit nito. Anong ginagawa niyo rito? Hindi siya pinansin ni Kaden. Sa halip ay hinubad nito ang jacket at inabot kay Leo. Nadumihan na, itapon mo. Kinuha ni Leo ang jacket sabay buntong hininga. Napaka-unfair niya. Madalas tamang nakakapit sa'yo si Arya. Pero ni minsan, hindi ka nagreklamo na madumi siya. Pagkaalis nila, naiwan si Veronica na nanginginig sa galit. Ibubuhos niya ang lahat ng inis niya kay Arya. Humanda ka sa akin. Papahiyain kita sa harap ng lahat. Dahil sa pangaakit mo kay Kaden para sa pera. Hinding-hindi magbibigay ng parangal ang Ethel Corporation sa taong may kadudadudang pagkatao. Arya Valerius, ihanda mo na ang sarili mo sa kahihiyan. Sa awards night, nagdulot ng matinding bulungan ang pagdating ni Kaden. Puno ng bulungan ang paligid. Si Kaden Blackwood yon, di ba? Hindi ako makapaniwalang nakita ko siya ng personal. Parang hihimatayin yata ako. Dahil sanay na sa atensyon, hindi sila pinansin ni Kaden at tahimik na umupo sa kanyang pwesto. Nang katapos na ang seremonya, naganunsyo na ang host. At ngayon, salubungin natin ang grand champion ng ating kompetisyon. Walang iba, kundi si Binibining Arya Valerius. Kapag kumalat ang video na nandito ako, siguradong malalaman ng madrasta ko ang tungkol kay Arya. Isip-isip ni Kaden. Sinenyasan niya si Leo, na agad namang nag-utos sa lahat ng camera crew na itigil ang pagre-record. Dapat gamitin ang awards night at ang malaking premyo para mag-ingay ang bagong clothing line nila. Reklamo ng isang reporter. Bakit ititigil ang live broadcast na yun? Nawalan din ng saysay ang lahat. Pagkarinig dito, binigyan sila ni Kaden ng matalim na tingin. Kaya naman natahimik agad ang mga reporter. Biglang dumiwanag ang ilaw sa entablado. Isang babaeng naka-high heels ang eleganteng naglakad paakyat ng stage. Napakunot ang noo ni Kaden. Bakit ang tangang yan ang napakagarbong kasuotan? Sino kaya ang balak niyang akitin? Binibining Valerias, ibahagi mo naman sa amin ang kwento sa likod ng iyong obra. Nakanghiting wika ng MC. Lutang na lutang ang ganda at kumpiyansa ni Arya. Magandang araw sa lahat. Lubos akong nagpapasalamat sa mga bumuo ng patimpalak na ito para sa pambihirang pagkakataon. Ang aking lika ay pagsasanib ng klasikal na sining ng silangan at ng matapang ngunit simpleng elegansya ng kanluran. Yumuko siya bilang pagpupugay matapos magsalita. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aking sining. At ngayon, ibigay na natin ang parangal sa ating kampiyon, si Arya Valerius. Masiglang pahayag ng MC. Sa gitna ng madla, gumuhit ang isang ngisi sa labi ni Veronica Bishop. Sulitin mo ng ligaya, Arya. Dahil sandali lang yan tatagal. Napansin ni Kaden ang malademonyong ngiti ni Veronica. Ano na naman kaya ang binabalak nito? Tumayo ang binata at dumiretso sa entablado. Napasinghap ang lahat sa gulat. Grabe, si Kaden Blackwood mismo ang mag-aabot ng trophy? Hindi makapaniwala si Arya habang papalapit ang lalaki. Bakit siya pa ang magbibigay ng award ko? Dumukwang si Kaden palapit sa kanya at bumulong sa mapanuksong tono. Sa halip na magpakahirap ka para lang sa 1,000,000, bakit hindi mo na lang pagtuunang pansin ang pag-akit sa akin? Higit pa riyan ang kaya kong ibigay sa'yo. Naniga si Arya at nawala ng boses. Hibang na ba siya? Talagang dito pa niya sinabi yon sa gitna ng seremonya? Natahimik ang buong bulwagan. Agad na sumalo ang MC upang isalba ang sitwasyon. Isang malaking karangalan na mismong si Ginoong Blackwood ang magawad ng premyo sa ating panalo ngayong gabi. Umugong ang bulungan sa paligid. Ang lapit nila sa isa't isa. Bukhang totoo nga ang mga chismis, kaya pala siya mismo ang nag-abot ng award. Sa labas ng Apex Tower, paalis na sana sina Kaden at Arya nang harangin sila ni Veronica. Bilib din naman ako sa'yo, Arya Valerius. Pati si Kaden Blackwood, napaikot mo sa mga palad mo. Tumaas ang boses niya sabay baling kay Kaden. Ginoong Blackwood, huwag kayong magpapaloko sa maamong mukha ni Arya. Tinitigal lang siya ni Kaden nang walang kibo. Dapat ninyong malaman na ang babaeng yan ay isang murang diskarte at mapagmanipulang ahas. Alam yan ang buong eskwelahan at may nobyo na yan. Tumingin si Kaden kay Arya. Sikat ka pala? Hindi yan totoo.
Tanghi agad ni Arya. Ipinagkakalat din niya sa lahat na fiancé niyo raw siya. Nanalo lang siya dahil takot sa inyo ang mga hurado. Sinungaling ka, Veronica? Wala akong sinabing ganyan. Sigaw ni Arya. At ang totoo, suki siya sa Gilded Shore Nightclub. Huwag kayong magpapaloko sa babaeng bayarang ito, Ginoong Blackwood. Pera lang ang habol niya sa inyo. Perang pinakamarami ako. Malamig na sagot ni Kaden. Kung inaakit niya ako, ibig sabihin ay matalino siya at praktikal. Natakot si Veronica sa talim ng tingin ni Kaden, kaya hindi na siya nakaimik. Tumalikod ang binata at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sakay, utos niya. Nagmadaling lumapit si Veronica at tinulak si Arya. Kita mo na, Arya? Bistado na ang tunay mong kulay. Ito ang napapala mo. Nanlumo si Arya nang makitang binuksan ni Veronica ang pinto ng kotse. Ibig sabihin, naniwala siya na ganoong klase akong babae. Tumalikod siya para umuwi, pasa ng bigat ng pagkabigo. Nakatingin ang mga tao habang papalayo si Arya. Ngunit, ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya, isang tili ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Arya at nakita si Veronica na nakalupasay sa semento. Sinong nagsabing sumakay ka? Wika ni Kaden mula sa loob. Si Arya ang kinakausap ko. Papasensya na po, Ginoong Blackwood. Nauutal na sagot ni Veronica habang nangingilid ang luha. Pinalayas ba niya ito sa kotse? Tanong ni Arya sa sarili. Inihinto ni Kaden ang sasakyan sa tapat ni Arya. Ang sabi ko, sumakay ka. Ano pa ang hinihintay mo? Lumabas siya at pinayungan ang dalaga. Ang hilig niyo talagang magpaligoy-ligoy. Reklamo niya, bagamat wala namang bahid ng inis ang kanyang mukha. Isang mayabang na lalaki. Pinapayungan ako? Isip ni Arya. Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang katawan. Mula sa malayo, nanlilisik ang mga mata ni Veronica habang pinapanood sila. Humanda ka sa akin, Arya Valerias. Pagbalik sa Dragon's Point, nakaupo si Kaden sa sopa habang humihitit ng sigarilyo. Arya, wala ka bang gustong ipaliwanag? Sino iyong mga lalaking tinutukoy ng babaeng yon? Wala akong dapat ipaliwanag. Sagot niya, habang tinutuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Kahit kailan ay hindi ako nakipaglaro sa ibang lalaki. Kung walang apoy, walang usok, Arya. Pang-aasarin nito. Nanalo ako dahil sa talento ko. Galit niyang sagot, habang nangkingilid ang luha sa inis. Malinis ang konsensya ko. Paano mo ako nagagawang husgahan based sa kasinungalingan ng iba? Akmang alis na siya nang hilahin siya ni Kaden at ikulong sa kanyang mga bisig. Kung naniwala ako sa kanila, sa tingin mo ba iuwi pa kita rito? Namula ang mukha ng dalaga. Masinigpitan pa ni Kaden ang yakap. Arya, ayokong naririnig na pinag-uusapan kanila ng ganoon. Dito ka lang sa tabi ko. Hayaan mong protektahan kita. Maliwanag? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kagustuhang magprotekta sa isip ni Kaden. Lalo siyang pinamulahan sa sinseridad ng binata. Ano bang pinagsasabi mo? Sinubukan niyang kumawala. Aalis na ako. Ilang hakbang pa lang ang layo niya nang huminto siya at lumingon. Yung babae sa video nung maulan na gabi, ako yun, di ba? Hindi sumagot si Kaden. Anong ginawa mo sa akin? Pilit niya. Tumayo si Kaden at dahan-dahang lumapit. Wala ka pa ring naalala, napaatras siya hanggang sa mabunggo sa silyon. Mukhang kailangan kitang tulungang makaalala. Bulong nito na may nakakalokong ngiti bago siya hinalikan. Ang pamilyar na pakiramdam na yon ang nagpanumbalik ng lahat ng alaala ng gabing yon. Ginamit niya ako. Napagtanto niya sabay tulak kay Kaden, pulang-pula ang mukha. Huwag mo akong hawakan. So ikaw nga talaga yon? Padababog niyang tinulak ang dalaga sa kama. Arya, nagpapanggap ka lang ba o sadyang manhid ka? Ikaw kaya ang nanakit sa akin nung gabing yon? Wala akong masyadong maalala. Sagot niyang, so ang ibig mong sabihin, may nangyari sa atin? Malamang meron. Walang kaabog-abog na sagot ng binata sabay hawak sa baba ni Arya para itingala ito. Wala ka nang kawala. Akin ka na ngayon. Ang kapal naman ng mukha mong samantalahin ako ng ganon. Sigaw ni Arya habang nanggingilid ang luha.
Bigla siya nitong tinulak pahiga sa kama. Huwag kang magmalinis. Ikaw pa nga ang nagmamakaawa sa akin kanina. Pang-iinis nito. Kahit na. Hindi porket ganun eh. May karapatan ka ng gawin yan sa akin. Asar na sagot ni Arya.